Harmonize with life. Harmonize with time. Sabi sa Ecclesiastes, for everything there is season and a time for every matter under heaven. There's a time to be born and a time to die. Stop worrying about death. Ang mahalaga, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas. Namumuhay ka tulad ni Jesus. At kung mamatay ka man tulad ni Jesus, mabubuhay ka namang muli. Nababawasan ng worry ang mga panahong dapat sana'y fruitful, masaya, at enjoyable. Tuwing nag-aalala ka, kapatid, dinadaya mo ang iyong sarili. Tuwing tinatakot mo ang sarili mo tungkol sa mga darating na panahon, ninanakawan mo ang sarili mo ng kaligayahan sa minutong ito, sa oras na ito. Sa pag-aalala sa isang minuto o oras sa maaaring hindi naman dumating sa buhay mo. Sandali lang ang old age. At kung may dumagdag pang sakit, lalong madadali ang paglipat mo sa kabilang buhay. Iiksi ang paghihirap, blessing pa rin. Hindi ko minamaliit ang paghihirap ng mga may sakit na mga matanda na. Pero di ba, doon din naman tayo lahat pupunta. So huwag sobrang isipin. Paghandaan, pero konti lang. Kasi maiksing panahon lang yung katandaan. Matthew 6:34, sabi ng Panginoong Jesus, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag kang mag-alala tungkol sa bukas. Yung bukas, ang mamang problema sa sarili niya, pagdating niya. Marami ka nang dapat na asikasuhin ngayon, yun na lang atupagin mo. Yung bukas, ipasa Diyos. Invest in your health. Invest in goodwill, in people, and whenever possible, in your physical, financial insurance. Mas mabuti may insurance ka. Meron nga akong kilala, kaya naman magbayad ng insurance premium, ayaw. Dahil pag namatay daw siya, baka manahin ng asawa niya at mag-asawa ng iba. Anong klaseng pangangatwiran yon? Paano yung buhay niyo ngayon? Yung buhay niya, ang inaalala yung pag namatay na, pero yung buhay ngayon, hindi iniisip. Entrust your future to God. At manalangin, tulad ng sa Psalm 71:9, do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Pero siyempre, may dapat kang gawin para yung panalangin mo na yon, matupad yung sagot. At sabi ng Panginoon sa Isaiah 46:4, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sinong kausap dito ng Diyos originally? Ang kanyang mga hirang. Pero hirang din naman tayo ng Panginoon because in Jesus we are all children of God. So ang ganito mga pangako ay maaari nating angkinin. Ngayon, mabalik tayo sa usapan ng pag-aasawa. Of course, get married and have children, but if and only if you are up to it. Alam niyo sa mga mathematics, yung mga if na yan, mahalaga lalo kung double F, if and only if you are up to it. Mag-asawa ka only if you're cut out for it, if you're suited to it, if you are destined for it, kung bagay sa'yo. Hindi lahat ng tao bagay mag-asawa.